as what we have promised, ano po? Simulan na po natin yung ating tupiko mga kasimano. Ano nga ba yung ating tupiko ngayon mga kasimano? Eto na po ang ating tupiko ngayong araw na ito. Ang ating unang tupiko mga kasimano ay yung masustansya, ligtas at pinaplanong or pipanalong holiday season. Ulitin po natin kasi hindi lang po noong New Year ang ating tinatawag nating holiday. So marami po tayong holiday kasi hindi lang po ang New Year. So dire-diretso tayo. Eto na nga. Eto na mga kasi pag-usapan natin ngayon yung ating masustansya, ligtas at pipanalong holiday season. So, ulitin po natin kasi maraming holiday ngayon Paulit-ulit ko pong sasabihin na yun, maraming holiday ngayon. Eto yun Anong gagawin natin para maging masustansya, ligtas at pipanalong holiday season ang ating laging nakakamit? Anong gagawin po natin? Eto na nga kasi ang gagawin po natin, eto may mga tips po dito ang ating National Nutrition Council, ang ating Department of Health, ang ating Bagong Pilipinas para po dyan sa ating iba't ibang holiday season. Eto. Alright, so atin pong simulan ang ating tip number 1 kasi Ano nga ba yung ating tip number 1 mga kasi Eto. Ito yung ating tip number 1 kasi gamitin, ito tip number 1, gamitin kasi ang pinggang Pinoy bilang gabay sa bawat kainan. So yung ating pinggang Pinoy kasi ay gagamitin po natin. Ano nga bang mukha ng pinggang Pinoy? Eto, papakita ko sa inyo mga kasi kung ano ang mukha po ng ating pinggang Pinoy. Alright, so ganito po yan kasi kung kayo'y nanonood online, makikita nyo po yung pinggang Pinoy. Sa mga hindi pa po nanonood sa atin online, kayo po'y nakikinig lang on air, i-describe ko po kasi kung anong nilalaman noong inyong pinggang Pinoy. O yung ating pinggang Pinoy. Ang ating pinggang Pinoy kasi ito po yung ating healthy food plate for Filipinos. Ano po? Ang mukha po nito, meron po nakalagay sa ating plato na Go, Grow, and Glow. Yan So kasama po yan kasi sa ating pinggang Pinoy. Ano po? Yan. So pwede nyo pong i-search ito sa internet mga kasi yung proper nutrition po natin using our pinggang Pinoy kasi Alright, so dapat po nating magagamit po every time na meron tayong mga holiday, may party sa bawat tahanan po natin, use our pinggang Pinoy pa mga kasimanwa. Anong pwedeng sundin natin sa ating pinggang Pinoy kasimanwa? Gamitin ang pinggang Pinoy bilang gabay sa bawat kainan kasimanwa. Ayan so bilang gabay sa bawat kainan. Ano bang gagawin natin? Eto syempre, ang pinggang Pinoy, simple visual guide po natin para sa tamang dami ng pagkain sa ating plato. So yun po yan kasi visual guide po natin. Anong pwedeng ilagay sa ating plato kasi Eto kasi sa ating dapat meron nga tayong sinasabi nga na Go, Grow, and Glow. So eto yung dapat lang ilagay natin sa ating plato. So sa kalahati ng plato po natin kasi lagyan mo po ng gulay at prutas. Lagyan mo ng gulay at prutas para sa fiber. Yung ating mga fruits ay para sa fiber. Ayan, vitamins and minerals. Yung kalahati ng ating plato po yan kasi yun ilagay natin. Then, 1/4 po ng ating plato kasi 1/4 ng ating plato, piliin ang tamang dami ng kanin. Kamote, mais, o iba pang mga healthy carbohydrates po natin. So yun po ilalagay doon sa ating 1/4 ng ating plato. Yung another 1/4 naman ng ating plato, tingnan nyo andyan po yung Go, Grow, and Glow. Tingnan nyo saan nabibilong si prutas. Yan, at saka gulay. Doon sa may Glow. Yung fish naman doon sa may Grow. Si kanin saan? Sa Go. So yun po sunod. Yung last nating 1/4 ng ating plato kasi yung last na 1/4 ng ating plato,
yung plato mo, last na 1/4 niya. Di ba kanina 1/2 noong plato ay nilagyan mo ng mga prutas, yung para sa fiber, vitamins at saka minerals. Yung 1/4 na ng kalahati ay nilagyan mo rin po ng tamang dami ng kanin, kamote, mais at saka iba pang mga healthy carbohydrates. Ngayon, yung 1/4 na last 1/4 niya kasi Manwa, ang ilalagay mo doon kasi Manwa, sa 1/4 na natitira, isama ang mga lutong karne na walang taba, ha? Lutong karne na walang taba kasi Manwa. Yung isda, ganun din, ilagay mo na doon, itlog o yung butong gulay para po sa ating mga proteins. Yon po yung ilalagay natin. Yun ang ating tip number 1 kasi Manwa. So gamitin natin ang Pinggang Pinoy bilang gabay sa bawat kainan na meron po tayo. Yun nakuha ba? Tama, hindi. Tama yun. Tama. Di ba? Tamang-tama yan. Next, proceed tayo kasi Manwa sa ating tip number 2. What is our tip number 2 kasi Manwa? Ano kaya to? Ano ang ating tip number 2? Eto na ang ating tip number 2. Maghanda ka kasi Manwa ng mas masustansyang putahe. Sa bawat holiday or party na meron kayo sa bahay ninyo, maghanda ka kasi Manwa ng mas masustansyang putahe. So, yun ang dapat mong ihanda kasi Manwa. Dagdagan mo kasi Manwa ng gulay ang mga putahing lulutuin mo at ihahanda, ha? So, gumamit ka po ng fresh fruits para sa fruit salad o maghanda ka ng fresh fruits imbes na sweet desserts. Ano po? So, yun po yung ihahanda mo. Yun ating tip number 2 mga kasimanwa. Eto nakuha nyo ba kasimanwa? Alright, so thank you so much. Ano po? Ito yung ating tip number 3 mga kasimanwa. Anong gagawin natin sa ating tip number 3? Eto, tip number 3 natin, tubig muna. Tubig muna, iwas muna tayo sa tinatawag na sugar ray drinks. So tubig muna, iwas tayo dyan ulit sa ating mga sugar ray drinks. So mas piliin natin kasi Manwa, ang uminom ng tubig kaysa soft drinks, or yung mga tinatawag nating artificially flavored juice drinks, subukan po mo po kasi Manwang gumawa ng infused water gamit po yung natin. Infused water gamit po ang tinatawag nating pipino, lemon o iba pang mga prutas po natin mga kasimanwa. So mas po yun siya, mas tumpak na tumpak doon sa ating kalusugan. Nakuha nyo ba mga kasimanwa? Nakuha po ba? Very good. Alright, so ito yung ating pang-apat na tip mga kasimanwa. Ano po yan? Ito po ang ating pang-apat na tip ay kumain ka kasimanwa pero wag sobra. Kumain ka pero wag sobra. Ika nga wag magtinakab. Yun nga So wag magtinakab kasimanwa. Alright, so kumain pero wag sobra. Ano po, maari kang maari namang kumain ka ng or kainin mo ang lahat ng nakahanda po kasi Manwa. Ngunit limitahan ang maaalat, mamantika, matataba at matatamis na pagkain. Ano po? So piliin ang pagkaing inihaw o yung mga tinatawag nating steam o yung mga steam natin na mga pagkain para healthy ka kasi Manwa, Ulitin natin kumain pero wag sobra. Iwasan natin yung mga mamantika, o yung matataba, yung matatamis na pagkain, para naman tayo laging malusog, Alright, so yun pong ating pang-apat. Ngayon, proceed tayo sa pang-limang tip. Mga kasimanwa, ano yung pang-limang tip? Eto, karamihan sa atin mga kasimanwa, ito yung hindi natin nagagawa. Mag-ehersisyo sa Kapaskuhan, sa iba pang mga parte, kung saan may holiday na yung grabing kainan, yung mahabang kainan, mag-ehersisyo po tayo. Kasi minsan merong fiesta na 1 week yung handaan, puro lang kain, bakbak na kung ano-ano, umiinom na kung ano-ano, na hindi nakalimutan na po yung nakalimutan na ang tinatawag nating exercise. So yun po, sabi nga ang ating tip number 5, mag-ehersisyo sa
mga holiday season na iyon. So anong gagawin? Siyempre, maglakad-lakad ka, maglinis ng bahay, mag-ayos ng garden. Yun. So kasama po yan bilang physical activity ng ating katawan. Ano? Maglaan tayo kasi manuan ng sapat na oras ng pahinga at tulog. Ano po? Pagkatapos ng mga kasiyahan o pagtitipon na meron tayo. So yun po kasi manwa, yung ating tip number 5. At syempre, kung meron tayong tip number 5, meron din tayong tip number 6. Ito yung panghuli nating tip kasi manwa. Anong gagawin? Siguraduhin mo lang kasi manwa na ligtas ang ihahain mo during holidays. Dapat ligtas ang lahat ng ihahain mo. Okay, very good. Siguraduhin mo. Siyempre, gumamit ka kasi manwa ng sariwang sangkap at tsakin mong malinis ang paghahanda mo kasi manwa upang maiwasan ang food poisoning. Siyempre, ano? At hugasan mo ng mabuti mga kasimanwa. Hugasan mo ng maigi ang mga gulay at prutas at iwasang ihalo ang hilaw at ang lutong pagkain kasimanwa. So yun po, lagi po nating alalahanin yan kasimanwa. Yun po yung ating 6 na tips mga kasimanwa para po dito sa ating masustansyang ligtas, masustansya, ligtas at pipanalong holiday seasons na meron tayo, Kung ilang holiday seasons na meron tayo, o mapafiesta man yan, o mga seasons natin ng Christmas at iba pang mga season, di ba? Kasi hindi lang po sa Pasko ang may handaan, sa mga birthday at fiestahan, ganun din,